Yo, bantay ng hip-hop. Eto na naman tayo sa bantay na hip-hop lesson 101.1.0. Okay. Kahapon, ang turo ko sa inyo kung paano yung bilang ng pagrarap. Kailangan na may 8 seconds every rhyme. Okay. Ngayon, ang ituturo ko naman sa inyo is kung paano yung tongue twist na ginagawa ko. Kasi may mga nagtatanong sa akin kung paano kung anong diskarte ko sa tongue twist. Ngayon, sa mga nag-uumpisa pa lang mag-rap, siguro mas maganda kung uumpisahan nyo muna sa bagsakan. Pero mas preferred ko sa inyo yung lyrical. Kasi hindi naman lahat ng tao gusto ng tongue twist. Yo. Pag nag-lyrical ka kasi, mas maiintindihan ka. Maiintindihan yung sinasabi mo. Hindi katulad ng tongue twist. Mas maganda sa tongue twist kasi, kung nagta-tongue twist ka, yun ay intindihan ng marami. Hindi yung puro tatatatatatatatat, puro ganun lang. You know? Kasi pag puro ganun ka lang, papalakpakan ka ng tao. Pero, may tanong sila, anong sinabi mo? Diba? Hindi katulad ng lyrical, bawat binibitawan mo salita, hinihintay nila, pinapakinggan ng tao. Diba? Hindi kasi lahat ng ang rap kasi hindi naman pabilisan, kundi yung rap parang kung gaano ka kalalim, gaano kahusay yung skills mo sa paggawa ng letra, di ba? And siguro sa mga bago pa lang mag-rap, anahin nyo muna. Mas maganda magbagsaan ka lang muna. Saka mo na gawin yung tongue twist kapag talagang sanay mo na yung pagrarap. Diba? Mas maganda yung ganun. Kesa yung tongue twist ka kagad, bago ka pa lang naman. Diba? Bago ka pa lang nagrarap. And alam nyo, yung mga tongue twister nga na mga sikat ngayon, sikat na artist, mas ano pa rin nila yung bagsakan or lyrical. Pag nag-lyrical ka kasi, naiintindihan mo nga, di ba? Sabi ko nga, naiintindihan ng tao. Katulad sa Bahay Kata, hindi ko naman pinagyayabang, pero may isang artist doon, sikat siya. Actually, nasa flip top siya. Sabi niya sa akin, ang ganda ng banat mo, bro. Sabi niya sa akin ganun. Sabi ko naman, nagkamali nga, bro, eh. Ang ganda sa kanya. And, bro, okay lang yun. Bangis nga ng banat mo, eh. Kumbaga, kahit tongue twister siya, hindi niya priority yung pagtatang twist talaga. Mas gusto niya yung nagbabagsaan ka na may laman. Yung sinasabi mo. Alright. And maganda pa sa bagsakan, mas makakuha ka ng ibang tactics. Tsaka pag gumawa ka ng bagsakan, habang tumatagal ka sa industriya ng rap, nagagawa mo siya ng ibang klase, ibang technique. Ganon din naman yung tongue twist, di ba? Pag nag-tongue twist ka, gawan mo din ng ibang taktika, ibang tactics ng tongue twist. Tsaka pag magta-tongue twist ka, ibulong mo muna. Bulungan mo muna yung flow, kung paano mo siya ilalapat, kung lalapat pa siya sa beat, bago mo siya gawin o isulat. Tignan mo muna kung lalapat sa beat yung ginagawa mong tongue twist.
Kasi lahat ng beat, mapamabilis, mapamabagal, ang bagsak niyan lahat 8 seconds lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puro ganun lang. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puro ganun lang ang bagsak ng beat. Mapamabilis, mapamabagal. Ganun lang yun. And ano pang may tuturo ko sa inyo? Basta sa lahat ng nanonood ng episode na to, sana may matutunan kayo. Yun lang ang sa akin. Yun lang yung opinion ko. Yun lang yung parang karanasan ko sa pagrarap na pwede kong ibahagi sa inyo, pwede kong ituro sa inyo. Yo, Rap Guard nga pala, bantay ng hip hop flip music. Maraming salamat sa inyo. Peace out.